tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Whatever the desires of your heart, whatever the prayer that you want, amen. Pwede ba natin itong sabihin sa Panginoon? Come on. Pwede ba nating idulog to sa Panginoon? And let us pray for His presence to overflow in this church. Come on, hallelujah. Hallelujah, God, today we are here. Panginoon, Lord God, for you. We are here because we are desperate in your presence, God. And today, Panginoon, Lord God, we ask your presence to overflow in our midst, oh God. And God, you know every prayer of your people, oh God. Kaya dalangin po namin kung ito po ay kalooban mo, Panginoon, grant it, Panginoon, Lord God. At Lord, sa lahat ng mga nahihirapan, nabibigatan, merong problema, God, today, give us rest, give us peace in your presence, Panginoon. Lord, fill us with your love. Lord, fill us with your presence. Hallelujah. Oh, come on, just pray. Pwede ka ba magkaroon ng expectant heart today? Hallelujah. Let your faith arise today. Hallelujah, Lord, mananampalataya kami. Panginoon, sasamba kami, Panginoon. Magpapatuloy kami, Panginoon. And as we sing this song, come on, hallelujah, God. Hallelujah, I am here worshiping your name. Oh, we praise you. Sige po, pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah, and feel the presence of God. Oh, and we will sing the song. Hallelujah, come on. Oh, I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I give glory. Oh, I give glory to your name. Come on. Oh, Lord, open up those mouths for Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I give worship. Hallelujah. Oh, I give worship to your name. Oh, Lord, worship to come on, worship the Lord. Hallelujah. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, everybody, clap those hands for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Church of God Subic, are you ready to praise the name of the Lord? Come on. We will shout. Come on. Hey, hey, this world is not my home. I am just passing through. Earthly treasures soon will fail, but I found my hope in you. You are the one I want, you are the one I need. Come on! You can have it all, you can take everything. And everybody shout! Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. And there is only one for me. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Hallelujah!
true. Earthly treasures soon will fail, but I found my hope in you. You are the one, come on! You are the one I want, you are the one I need. This world can have it all, it can take everything. And everybody shout! Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Give me Jesus, come on! Give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Yung mga kamay na nakataas. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka bang i-wave yung kamay na yan para sa Panginoon? Sino po dito yung naniniwala na kapag na kay Lord ka may forever? Sabihin mo sa katabi mo, may forever kay Lord. Forever kanyang mamahalin, forever kanyang pagpapalain. Amen, hallelujah. Lord, accept our worship to you today. The only lasting thing is you, 'cause you are forever, you are forever, you are the one that I want to, 'cause you are my treasure, you are my treasure, heaven and earth you remain. Come on! You are my treasure, you are my treasure, heaven and earth will pass away, 'cause you are forever, you are forever, heaven may fail, but you remain. Come on! You are my treasure, you are my treasure, heaven and earth will pass away, 'cause you are forever, you are forever. Shout! Give me Jesus, give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Give me Jesus, yes, God. Give me Jesus, the one who broke this chain and took away my shame. There is only one for me. Pwede ba nating itaas ang ating kanang kamay? And we will dance to the Lord. Come on! Hallelujah! Come on! Hey, 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 hallelujah! Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on! Yahweh, oh, oh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on, lift up those hands. Oh, we praise you today. Ooh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Yahweh. Yahweh, we will shout the name of the Lord. Yahweh, we will sing this song, come on. Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all our sins and shame. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, sabay-sabay tayong tatalon? Come on! Hey! Hey! To you be all the glory and the praise. Everybody jump! We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh.
thank you, Lord. We want Come on. to praise For your unending love. For your unending love. For us, your promises. They come alive more and more in our lives. Pwede ba tayong tumalon sabay-sabay? Come on! Hey! To you be all the glory and the praise. Come on! We raise our hands and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Hallelujah. Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our life. Oh, now we're ready to go. Now we're ready to go. Are you ready, church? Come on! Sabihin mo sa katabi mo, sasayaw tayo sa Panginoon. Hallelujah, come on! Sabay-sabay po nating itataas ang mga kamay na yan. Come on, hallelujah, are you ready? I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Shout Yahweh! Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. Everybody lift those hands. I wanna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, oh, oh, oh. Put your hands up together. Come on. Hallelujah. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Come on. Oh, we praise the Lord. Pwede bang samahan mo ng talon? Oh, oh, great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, great are you, Lord. Yahweh, oh, great are you, Lord. Yahweh, oh, great are you, Lord. Yahweh. Come on! Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Come on, you can do better than that. Hallelujah! Oh, we praise you, God. Oh, we praise the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Wow. Sino po dito yung naranasan mo yung presence ni Lord? Amen. Alam niyo po, kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Amen. No matter what your situation right now, there is reason to worship the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. And today, we gonna shout the name of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahihiya. Ipagsigawan kung gaano kabuti ang Panginoon natin. Amen. In the book of Psalms, chapter 66, verse 1 to 4, and it says, pwede ba nating basahin in 1, 2, 3? Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Give to Him the glorious praise. And verse 3, say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come clinging to you. And all the earth worship you and sings praises to you.
They sing praises to your name. Hallelujah. And today, you are the child of God. You are the people of God. Amen. Today, meron tayong dahilan para purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God, today, salamat sa mga nakakamanghang bagay na ginawa mo sa buhay namin. Yes, may problema ka. Yes, may bagyo ka sa buhay. Pero sapat ang kabutihan ng Diyos. Sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Hallelujah, God, today, no matter what my situation right now, Lord, we want just to trust you. We want just to worship you today. Hallelujah. We will shout the joy for you, God. Hallelujah. Oh, we pray for your presence. Hallelujah. You are our Savior, our deliverer, our provider. Hallelujah. And God, from this very moment, we need your touch. We need your strength. We need your presence in our life. And God, in our worship today, accept my worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will worship you, God. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. Wala kang katulad, Panginoon. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the word of your name. Come on, worship Him. Forever I love you, forever Oh, we love you, Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
you, God. Because your presence is very evident in this place, Panginoon. Hallelujah, Lord, thank you. God, you are our God, our Savior, our Redeemer, our Healer, our Provider. God, thank you. Thank you for what you have done in our lives, oh God. And God, today, narito po kami para magpasalamat sa iyo. Narito po kami kasi mahal ka namin. Narito po kami kasi excited kami sa presensya at mga salita mo na bumabago ng aming buhay. Kaya Panginoon, today, whatever the situation of your people, God, we believe, kikilos ka, mangungusap ka, at ipaparanas mo ang kamangha-mangha mong presensya sa bawat isang narito. Kaya Panginoon, tinataas ka po namin, pinupuri, minamahal ka namin, at sinasamba ka po namin sa aming buhay. Kaya Panginoon, we give you all the glory and all the praises, oh God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody shout aloud, Amen! Hallelujah! God bless you po. So today, sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. We're going to dig deeper to the Word of God today. Hallelujah, Lord, we thank you for your presence. We thank you for your power in this place. And we thank you for these precious people, Panginoon, na dinala mo sa lugar na ito. Lord, salamat dahil alam namin na hindi po sayang ang pinupunta namin sa pagsamba sa iyo. Hindi po sayang yung aming ipinunta, Panginoon, para makinig ng iyong salita. Because every time we come here, we are being changed, we are being transformed by your word, by your presence. And Lord, let your word speak to your people today, Panginoon. Hayaan mo na ikaw po ang manguna sa kaming kalagitnaan ngayong pong umagang ito. Let your name be lifted up and glorified alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. At ngayon po umagang ito, ano po ang ating pag-uusapan? Ano po ang title ng ating message for today? Today po ang title po natin is When God is Silent. Ayan. Amen. Nasubukan nyo na po ba na minsan po yung inyong asawa ay silent? Amen. Yung siya po ay hindi nakakausap. Diba? Ang daming question sa isip natin. Ano kaya? Bakit kaya? Amen. O baka yung anak po natin ay ganun din po. Amen. Pagka siya po ay hindi nagsasalita, hindi po natin alam kung ano yung kanyang nasa isip, siya po ay tahimik, amen. At alam niyo po, dumarating po sa time natin, amen, na ang Lord din po ay silent siya. Amen. At alam niyo po, hindi po madali sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano, kapag wala siyang naririnig kay Lord. Amen. Especially when the time that we need it most. Amen? When we need for answer, when we need for revelation, amen, when we need for help, amen, gusto natin na sumasagot si Lord. Amen po ba yun? Amen? Ang hirap para tayong clueless tayo. Amen? Kapag hindi po sumasagot ang ating Panginoon, pag siya po ay tahimik. Kapag tayo po ay nananalangin at hindi po sumasagot ang Lord, on our part ay napakahirap po niyan. Pero po alam niyo po ba na kapag ka-silent ang Lord, baka po meron pong tinuturo sa atin ang Panginoon. Amen? I don't know kung meron tayong mga nangyari sa buhay natin ngayon na unexplainable, or meron kang pinagdadaanan ngayon na parang hindi mo maintindihan ng Diyos. And sometimes we are doubting God. Are you true? Amen? Or ay ba sa atin, baka nagagalit na kay Lord? Bakit nangyayari ito sa buhay namin, Panginoon? Amen. And we are looking for answer. Amen. But you know what? The Lord, amen, when the Lord is silent, hindi po ibig sabihin wala siyang ibig sabihin. Amen. When the Lord is silent, it meant something. Amen. Kaya po maganda na aralin po natin yan. So if you have your Bible, please read with me in Matthew chapter 8, verse 23 to 25. Ito po yung story kung saan yung mga disciple po ni Jesus, tinawag niya at sila po ay tatawid to the other side of the lake. Amen. Yung lake po na po yan, ito po pala yung
Sea of Galilee. Yan po yung kanilang tatawiran. Amen? At ito po yan, after po nilang magpagaling ng mga may sakit, after po nilang magpalayas ng mga demonyo, patapos pong ilatag ni Jesus yung cause of following Jesus, amen, ito na po ang nangyari. Amen, yung sila po ay tapos na po doon sa isang lugar, papatawid sila, from the other side of the Sea of Galilee, ito po yung nangyari. Sabi niya, then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciples. Suddenly, a fierce storm struck the lake with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. Wow, amen. Silent si Lord, natutulog, amen. And sabi niya sa may verse 25, then disciples went and woke him up, shouting, Lord, save us, we are going to drown. Jesus responded, why are you afraid? You have so little faith. Then he got up and rebuked the wind, and rebuked the wind and waves, and suddenly there was great calm, and the disciples were amazed. Who is this man? They asked, even the winds and the waves obey him. Amen? Ayan po yung story niya. At alam niyo po, bago po tayo dumating sa sa mga verses na yan, may mga naunang nangyari. Ano po yun? Yung una pong mga nangyari dyan, yung Sermon on the Mount, amen, dyan po sa mga Matthew chapter 5, 6 hanggang 7, yan po ang Lord nangangaral. Nagli-lecture si Jesus, amen? Nagli-lecture siya, nangangaral siya, at yung pong chapter 8, yung mga naunang verses po dyan, kung babasahin nyo, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. After the lecturing, mayroong demonstration. Amen? Merong demonstration, nagpagaling siya ng may sakit. Amen? Siya po ay nagpalayas ng demonyo. Yan po yung kanyang ginawa. Amen? At nilay down niya yung cause ng discipleship. Ayan po yan. At after that, yan na po yung verse na yan. Ibig sabihin, amen, yung time na silent si Lord, ibig sabihin ito po pala yung testing time na. Amen? Di ba po sa school, magtuturo ang teacher, tama po? Magde-demonstrate ang teacher bago kapag exam, tahimik ang teacher. Amen po ba? Sino po yung mga gumraduate dito? Amen? When there is a test, the teacher is silent. Kaya po yung time na ito, si Jesus, He is sleeping. Yun po ang sabi ng Bible. Amen? At maaring ito po yung kanilang, ito po yung kanilang dinaanan. Ayan po yung Sea of Galilee. Yung Sea of Galilee, ayan po siya. At alam niyo po, ito pong mga disciples niya ay, di ba, natakot sila. Tama po ba? Pero itong mga disciples, they are experienced fishermen. Amen? Sila po ay mga fishermen. Kung sabihin, sanay sa dagat itong mga to. Hindi po sila bago sa dagat. Amen? At bakit po sila parang natakot? Why are you afraid? Sabi ni Jesus sa kanila. Kasi ito po palang Sea of Galilee ay meron po silang 13 miles long journey para makatawid po sa kabila. At gaano po kalalim yan? 600 feet deep. Amen? Ganun po katindi yung lalim, ganun po katindi yung haba pa ng kanilang lalakbayin. So, ganyan po yung bagyo na kanilang kinakaharap. Amen? Yan po yung bagyo na kanyang kinakaharap. At ang sabi po, when you study yung word na fierce storm, ang word po na ginamit doon sa Greek word ay seismos. Amen? Diba? Are you familiar with the word seismo? Amen? Diba pag sinabing seismograph, ito po ay ang minimeasure niya yung mga earthquake. Tama po ba? Ibig sabihin yung ginamit po yung word na ito as storm, amen, yung pong dagat, yung pong Sea of Galilee ay hinayanig talaga. Baka lumilindol yan. Kaya po ganyan yung itsura. Amen, ganyan po ang itsura ng dagat nung time na yun. Amen, at ganyang kalakas yung bagyo, ganyang katindi yung nangyayari sa kanila. Amen. Kaya po itong mga disciples, amen, po ang napapasabi sa kanila. Yan po yung itsura kanina, ito po yung sinasabi ngayon na fierce storm. Amen, na fierce storm, na yan po yung pinagdadaanan po itong mga disciples na ito. Grabe po yung atake sa kanila ng storm na ito. Amen? And how we can apply this to our life, baka tayo rin po ay dumadaan sa fierce storm ngayon. And the Lord is silent. Amen? Baka may fierce storm ka ngayon, tapigin mo yung katabi, may fierce storm ka ba? Amen? Fierce storm, maaari po financial, family problem, may problema sa bahay, yung mag-asawa, baka maghihiwalay na ang anak, ay nalulung sa kung anumang pinagbabawal na droga, family problem, fierce storm.
Amen. O baka po ang iba, yung first storm natin ay financial problem. Amen. Nabaon ka sa utang. Amen. Ang dami mong kailangang bayaran, hindi mo na alam, hinahabol ka na, dinedemanda ka na, hindi mo alam kung paano ba bayaran ito pong mga utang na ito at talaga pong niyayanig ka nitong first storm na to. Amen. Or maybe it is sickness. You were shocked when you are diagnosed, nagpa-check up ka lang, ang lakas-lakas mo, amen, okay na okay yung katawan mo, and suddenly, meron pong sickness na nakita sa atin. Fierce storm. Amen. At ang iba, baka po death. Amen. Baka po suddenly our loved ones, amen, na hindi natin alam, ang lakas-lakas, parang hindi mo akalain na mangyayari, but it happens. Amen. At ang hirap po kapag ganito, amen, pagka may fierce storm na bumabagyo sa atin, ano po nangyari dyan? Sabi, with this fierce storm struck the lake with waves breaking, into the boat. Ibig sabihin, winawasak niya na yung boat. Winawasak niya na yung buhay natin. Winawasak niya na yung pamilya natin. Hindi na po natin alam kung ano po yung gagawin natin. And suddenly, nakita natin? But Jesus was sleeping. Ang hirap, no? Yung mga disciples, gano'n na nararanasan bago po ang nakita nila si Jesus natutulog. Siguro dyan po nakuha ni Gary B yung kanta niya. Yung natutulog pa ang Diyos. Amen? Tutulog pa ang Diyos. Sabi, but Jesus was sleeping. Jesus is silent in the midst of trouble. Amen? At kapag ganyan po tayo, may season of doubt. Minsan nagdududa na tayo. Minsan natatakot na tayo. Minsan nagagalit tayo sa Lord kapag yan po ang nangyayari sa atin. Amen? So kailangan po maunawaan po natin ano po ba ang nangyayari? Ano ba ang gustong mangyari ng Diyos kapag siya po ay silent? Amen? In the midst of this fierce storm happening around you, binabagyo ka ng storms of life ngayon at nakita mo si Lord silent. Amen. Ano ba ang gustong ipahiwatig ng Diyos? Amen? You know what? When God is silent, alam niyo po ba ang una niyang gustong gawin? He wants you to draw near to Him. Amen? Kailan gusto po palang Panginoon lalo ka pang magsumiksik sa Kanya. Kaya po minsan pala inaalaw ng Lord yung mga bagyo na dumating sa atin kasi baka nalalayo tayo sa Diyos. Baka po natiiba yung ating priority sa buhay. Amen? Baka po ang dami ng distraction sa buhay natin. Ang dami ng mundo sa buhay natin and we cannot hear Him anymore. Kaya kailangan natin pala, kaya binabagyo ng Diyos ngayon, tinatapik ka niya, anak, balik ka. Anak, lapit ka. Anak, serve ka. Amen? We don't know, bakit ginagamit lang Lord dyan, but He has a plan for us. Amen? Kaya sabi niya po dito, anong ginawa po ng mga disciples? Yung binabagyo na sila. Amen? Yung binabagyo na sila, sabi, then His disciples came to Him. Amen? Lumapit. Maaring nasa loob sila ng bangka, pare-parehas, pero hindi nila nilalapitan si Jesus. Maaring nasa loob tayo ng simbahan, but we don't have a close relationship with Jesus. Amen. Maaring umaattend tayo every Sunday, but we live a different life from Monday to Saturday. And God, amen, allows these storms of life para po tayo ay magsumiksik sa Kanya. Amen. I was clear? Amen. Baka po kasi nawawala na ang Diyos sa top priority natin. We are busy doing things. Amen. Napapansin lang natin si Jesus kapag may storm na sa buhay natin. Kaya ginagamit niya po yun para katatapikin tayo. Anak, andito ako. Anak, yung may problema ka, naaalala mo ako. Amen, yung ikaw ay wala ng problema, when all is well in your life, you forget about Jesus. Kaya po inaalaw ng Panginoon, may mga bagyong dumarating, may mga storms of life, para po ibalik tayo sa Kanya. Remember that our God is a jealous God. Amen? Sabi niya, there is no other God before me. Amen? Wala kang ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen? Kaya kapag meron na po tayong ganun sa buhay natin, inaalaw ang storm sa buhay natin not to destroy us. Amen? Kaya po sabi niya po dito, not all storms come to destroy you, but some come to disrupt you. Baka dinidisrupt ka lang para sabihin sa iyo, anak, change your priority, change your alignment.
Amen? Kasi po, baka po, itong time din na ito, baka nakapokus sa yung mga disciples sa bagyo. Amen? Sa problema, sa circumstances. Amen? Hindi na po nila, nakalimutan na po nila na meron palang nagpalayas ng demonyo, meron po palang nagpagaling ng mga may sakit. Amen? They know the authority of Jesus over the sickness and disease. They know the authority of Jesus over the demons, but these disciples did not know the authority of Jesus over the storms and the waves. Amen? Kaya po, dinidisrupt niya minsan yung ating mga plano para tapikin tayo na lalo po tayong bumalik sa Kanya. Are we still here? Amen? Are we learning? Amen? At ano pa po ang pwedeng maging dahilan? When God is silent, He wants you to awake the Word. Amen? Gusto po niyang gisingin yung Word na nasa atin. Amen? Maari pong every Saturday, we learn from the Word of God. Tututo po tayo dito. Tinatanim natin sa puso natin, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng preaching, nagdi-devotion tayo araw-araw, at gusto ng Lord na hindi mo lang yun malaman, kundi may apply din po sa buhay natin. Amen po ba? Remember, Jesus Christ is the living Word. Siya po ang living Word. Diba? The Word become flesh and dwell among us. Si Jesus po kaya po yung time na ito, ang ginawa ng mga disciples? Then His disciples came to Him and awoke Him. Ginising. Amen? Sa atin po, baka marami nang naibaon na salita ng Panginoon sa iyo. At alam niyo po, kapag time ng storms of life, dyan dapat natin ginigising yan. Ibig sabihin po, dyan dapat natin ina-apply yan. Amen po ba? Amen? Yan po ang pwedeng maging sandata natin. Amen? Kaya sa dami ng inaral mo, sa dami ng binasa mo, sa dami ng pinakinggan mo, ngayon, apply mo naman. Amen? Baka hindi mo na i-apply. Bakit po? Kapag ina-apply pala ang salita ng Panginoon, ang sabi ng Matthew chapter 7, verse 24 to 25, and anyone who listens to my teaching, this is Jesus Christ speaking, sabi, and anyone who listens to my teaching and follows it is what? Is wise. Amen? Kasi iba pala ang hearing sa doing. Iba ang hearing sa obeying. Iba ang hearing sa following. Amen po ba yun? Magkaiba po yun. Pwedeng marami kang napapakinggan pero hindi mo nagagawa. Kaya sabi niya, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Yung tao daw po na yun, like a person who builds a house on a solid rock. Wow! What a solid rock. Amen. If you are applying the Word of God in your life is like, your house is like a solid rock. At ang sabi niya, the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house. Amen. Ibig sabihin, babagyuhin ka ng problema. There will be storms of life. There will be waves of life. Amen po. There will be flood waters and torrents, rain. Ang sabi ng Bible, it won't collapse because it is built on a bedrock. Amen. Hindi ka magkukulaps, hindi mawawasak. Bakit? Kasi ikaw na tumatayo, ikaw na gumagawa, ikaw na humahakbang sa salita ng Panginoon, you will not collapse because you are standing on a bedrock. Amen? Kaya pala kapag may bagyo, storms of life, ano sinasabi ng Panginoon? Apply the Word. Use the Word of God. Amen? Gamitin mo yung salita ng Panginoon, ipamuhay mo yung salita ng Panginoon. Baka hindi mo na nagagamit yan, baka hindi mo na nagagawa yan. Amen? Kaya po, kapag silent ang Panginoon, baka po ang sinasabi sa atin, anak, gisingin mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya po, pangatlo po, ano pa po ba yung nangyayari when God is silent? Bakit po pag silent, anong gusto niyang mangyari? Amen? When God is silent, He is exposing your maturity. Kumusta ba ang iyong pagiging Kristiyano? Amen? Kasi po, there will be a chance na kapag silent ang Diyos sa buhay natin, ang gagawin mo ay magre-reklamo ka na lang palagi. There will be murmuring, there will be complaining, amen? There will be shouting, just like what happened to the disciple. Amen? Ito po, ini-expose yung maturity pala natin. Amen? Kung magagalit ka sa Diyos, kung madidisappoint ka, kung magtatampo ka,
kung magdududa ka, kung sisisihin mo ba ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo. Amen. Ini-expose ang maturity. Kaya dito po yung kanyang mga disciples, sabi, then the disciples went and woke up him shouting. Amen. Sila po ay sinisigawan na ang ating Panginoong Hesus. Siguro dahil, kaya po sila sumisigaw dahil nga po malakas yung alon, may bagyo, baka hindi marinig. At tayo din po minsan ganyan, pag binabagyo tayo ng problema, amen, minsan napapasigaw na tayo kay Lord. Minsan nagagalit na tayo kay Lord. Ano po? Nagda-doubt na tayo kay Lord. Amen. And Jesus responds, sabi nito, why are you afraid? Amen. Ano po yung na-expose po yung maturity ng mga disciples after their learning from the teaching of Jesus in Sermon on the Mount, at nakita po siya na nag-perform ng mga miracles. Amen. Na, hindi, doon pa rin po sila, hindi, natakot pa rin po sila. Yes, normal na reaction ng isang tao. Amen. Pero ito po mga ito, hindi po sila basta-basta mga tao, mga fisherman po sila. They are expert on the sea. Amen. Kaya po natakot sila, sabi niya, they're shouting, the Lord save us, we're going to drown. Jesus responded, why you are afraid? Amen? Kaya po tayo, kapag tayo po ay mayroon pong mga bagyo sa buhay natin, at silent ang Lord, amen, ini-expose pala yung maturity natin. Kumusta kang Kristiyano? Baby Christian ka pa rin ba? O mature ka na Kristiyano? Pag umaharap ka dyan, nawawala ka ba? Pag umaharap ka sa storms of life, bumibitaw ka ba? Amen? Nagrereklamo ka ba? Nagdududa ka ba? O lalo kang nagsusumiksik kay Lord? O lalo kang nagkukumapit sa Panginoon na, Lord, wala akong ibang matakbuhan. Hindi, silent ka man ngayon, pero alam ko, andyan ka, Panginoon. I will stay because, I know who you are in my life. Amen? It will expose our maturity. Kaya po, ang storms of life, storms are not meant to destroy you, but to expose you. I-expose talaga tayo amen? Kapag kadyan na itong mga disciples niya, siguro akala nila, alam na nila lahat, dahil nga umupo na sila sa paanan ni Jesus, Sermon on the Mount from Matthew chapter 5 to 7, they are listening, amen? They are with Jesus performing miracle in chapter 8, amen? Nakikita po nila yung ginagawa. Akala nila, alam na nila lahat. Baka akala din natin, ganun din po tayo. Amen? Pero pala, pag dumarating yung bagyo ng buhay natin, na-expose yung maturity natin. Amen? Praise God kung tayo po ay mature na, amen, na dumaan man yung bagyo na natili ka, lalo kang nagsumiksik kay Lord, lalo kang nagpalalim kay Lord. Amen? Ibig sabihin, in-expose din ng Lord yung level mo na ngayon. Minsan po kasi may ganun, akala natin wala tayong progress sa Christianity. Amen? Akala natin yung ating pong pagiging Kristiyano ay parang mababaw lang. Pero pag dumating pala yung storms of life, nakikita mo, ang laki na pala ng binago ni Lord sa akin. Ang laki na pala ng improvement ko. Kaya ko na pala, dati puro complain ako, umaayaw na ako, nag-give up na ako kapag nararanasan ko to. Pero ngayon, amen, nakikita, tumatayo ka. Amen, nagpapatuloy ka, naglilingkod ka, nagkukumapit ka sa Diyos, naniniwala ka pa rin sa Diyos, nagpupuri ka pa rin sa Diyos. Hindi ka umaalis sa presensya ng Diyos. Amen? Ano po pinapakita ng Lord? Anak, you are growing in your faith. Amen? Hindi ka po tinitest ng Lord para malaman niya kung ano yung level ng pagiging Kristiyano mo. God is sending storms in your life so that you will know your standing on God. So that you will know your level of maturity. Amen? Because He is an all-knowing God. Alam niya kung ano yung katatayuan natin, spiritually. Amen? Alam ng Panginoon yan, pero bakit po tayo pinapadaan sa mga ganun? Para makita natin mismo kung anong klaseng Kristiyano tayo. Kung anong klaseng Kristiyano ka. Kaya kung binabagyo ka ngayon, ini-expose ng Lord who you really are. Amen? And what is your standing on God? Amen? I was still here. Amen. At pang-apat, malapit na po akong matapos dito. Amen. Bakit pagka-silent pala si Lord, ano pa po ang ginagawa ng ating Panginoon? Sabi niya, when God is silent, He is working on your faith. Amen? On your faith. Kasi ang faith is not seeing. Tama po ba? Faith is about believing what we do not see. Amen? Yun po ang pananampalataya.
Ano po, faith is believing what we do not see. Faith is having a confidence to the things that we do not see. Amen. Naniniwala tayo na kayang gawin ng Lord kahit po hindi po natin nakikita. Amen. Kaya yung dito, tinatrabaho ng Lord pala ang kanilang pananampalataya. Kasi sabi niya dito, Jesus responded, "Why you are afraid? You have so little faith." Grabe yan, no? Bakit kayo natatakot? Ikayo na maliliit ang pananampalataya. Grabe. So nakita ni Lord na maliit pa lang ang pananampalataya. Gusto niyang paangatin yung level ng pananampalataya. Amen? Alam niyo po bakit po nakita ko dito na bakit naging maliit ang pananampalataya nitong mga taong ito? Sabi ko nga po kanina, nakita nila si Jesus na nagpagaling, nakita nila na nagpalayas ng demonyo. Amen? Pero yung nasa booth nila si Jesus, hindi nila naisip na Jesus has also authority over the waves and the storms. Amen? You know what? When you have Jesus, you are safe in the hands of our God. Amen? Kaya sabi niya, you have so little faith. Alam niyo po ba bakit gustong iangat ng Lord ang ating pananampalataya? Ano ba ang sabi niya? Without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible na mapapasaya mo daw ang Panginoong Diyos. Kaya pala, wino-work out natin ang ating pananampalataya. Amen. Wino-work out natin. Ang problema, kaya sinasabihan na maliit ang pananampalataya, amen, kasama na nila ang Creator of the universe, kasama na nila ang King of King, kasama na nila ang Almighty God, amen, natakot pa sila. And of course, tayo rin minsan, ganun din po tayo. Nararanasan din natin, natatakot din tayo, nagdaduda rin tayo. Amen? But you know what? Gusto pong sabihin sa atin na if Jesus is in your boat, you are safe with Jesus. If Jesus is in your life, you are safe with Jesus. Amen? Kaya sabi niya, you have so little faith. Amen? You know what? Yung sinabihan sila, maliliit ang yung pananampalataya kasi po hindi nila nakita ang kalakihan ng Diyos. Bisan tayo rin ganun din. Kaya maliit ang pananampalataya natin kasi hindi natin nakikita na malaki pala yung Diyos natin. Amen? Pero kung malaki ang Lord, parang maliit lang yung storms na yan na pwedeng dumaan sa atin. Yes, God's silence in the storm, is a reality. Reality po yan, nangyayari yan, babagyuin ka. God's silence in the storm is a reality. But, I want to tell you, it's not the end of the story. Amen? Yes, merong silence ang Lord in the midst of storm, in the midst of trouble, binabagyo ka. Yes, that's the reality. Amen? But I want to tell you, it's not the end of the story. Amen? Bakit po yan? Hindi yan ang end ng story. Amen? Because, sabi nito, Jesus, why are you afraid? You have so little faith. Ano pong ginawa ni Jesus? Then He got up and rebuked the wind and waves, and suddenly, there was a great calm. Amen. Meron pong nirebuke niya yung waves, nirebuke niya yung winds, nirebuke niya yung storm, at kumalma ang paligid. Amen. Kaya po ano po ang gustong iparating sa atin ng Panginoon? When God is silent, He wants you to know Him more. He wants you to know Him more. Gusto ng Lord, makilala mo pa siya. Minsan ang babaw ng pagkakakilala mo kay Lord. Kilala mo lang siya bilang Savior mo. Amen. Pero hindi mo siya kilala bilang Creator ng universe. Hindi mo siya kilala bilang all-powerful God, Almighty God, all-knowing God. Amen. At kapag ka may silent moment ng buhay natin, may mga storms of life na dumarating sa atin, alam mong ginagawa ng Diyos, nagpapakilala siya sa buhay mo. Amen. Maybe you know Him, the one who was the authority to the devil, the one who was the authority to the sickness and disease. Amen. Pero hindi lang po yun. Amen. Gusto pang magpakilala ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi po ng mga disciple, when Jesus responded, why you are afraid, you have so little faith, then He got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm. Ano po sabi ng mga disciples? The disciples were amazed. Who is this man? Amen? Sino ito? Hindi ko namin kilala na kaya niya ito. Kilala namin siya bilang teacher, kilala namin siya bilang healer, kilala namin siya bilang deliverer, pero hindi namin siya kilala bilang
Ano po no? Lord who rules the winds, amen, and the waves. Kasabi niya, even the winds and waves obey Him. Amen? Kaya po pag silent ang Lord at binabagyo tayo, anong sasabi ng Lord? Anak, kilalanin mo ako mabuti. Kilalanin mo ako ang provider mo, ako ang healer mo, ako ang deliverer mo, ako ang comforter mo. Amen. I am the great I am. I am what you need. Amen. Nagpapakilala ang Diyos sa atin when there are storms of life. Sinasabi niya, amen, na anak, ako ang kailangan mo. He is revealing His power. He is revealing who He is. Amen. He is revealing, I am the creator of the universe. Amen. And He is revealing, amen, great things who He is in our life. Amen. Kaya, anumang storms, anumang waves, amen, na sasalubungin mo, anumang storms, anumang waves na sasalubungin mo, always remember that Jesus is the one who rules the waves and the storms. Amen? He is the one who rules the waves and the storms of life. Kaya kahit anong bagyo na darating sa buhay mo, your anchor is no other than our Lord Jesus Christ. You will not be defeated, you will not be shaken. Bakit po? Because who is in you is greater who is in this world. Amen? Kung ano mang ang nangyayari sa mundong ito, merong Jesus, the one who rules the waves and the storm. Amen? Kaya po, gusto ko pong sabihin sa inyo, minsan kapag silent ang Lord, pakiramdam natin, iniiwan na tayo ng Diyos. Lord, wala ka yung nangangailangan ako. Lord, wala ka yung hirap na hirap ako. Lord, wala ka yung sobrang painful ang nararamdaman ko. But know what? That's not true. Hindi po totoo yan. Why? Because even when God seems silent, He is still present. Amen? Pakiramdam lang natin tahimik ang Diyos. Pakiramdam lang natin, hindi natin maramdaman ang Diyos. Amen? Dahil pinapanood ka niya sa exam mo, pinapanood ka niya sa test ng buhay mo, ng pananampalataya mo. Amen? But even though God seems silent, I want to tell you that He is still present. Ang Lord ay buhay. Ang Lord ay kasama natin. Amen. Bakit po? Anong nalaman? Because He has a promise. Ano ang promise ng Lord sa atin? Ano ang Kanyang ipinangako na kasama tayo sa pinangakuan? Amen. In Deuteronomy chapter 31 verse 8, ang sabi po niya, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya papabayaan. Do not be discouraged. Do not be afraid. Do not be discouraged. Amen? Kaya po kung pakiramdam mo, God is silent in your life right now, maaaring may tinuturo ang Panginoon. And we, na nag-e-exam ka ngayon, lalapit tayo sa Panginoon, Lord, I am willing. Gusto ko pang magpaturo sa iyo. Gusto pa kitang makilala. Gusto ko pang magpalalim sa iyo, Panginoong Diyos. I don't know what I am experiencing these things right now, but I want to trust you. I want to trust you, God. Amen? Kaya sabi niya sa kanyang salita in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He shall direct your path. Amen? Yan po ang pangako ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya po tayo na mukhang silent ang Diyos sa buhay natin ngayon. Baka po ito yung panahon ngayon na sinasabi ng Panginoon, anak, lapit ka sa akin. Anak, palalim ka. Anak, gusto pa kitang gamitin. Gusto mo ko pang makilala mo pa ako ng mas malalim. Gusto ko pang palalimin ng iyong pananampalataya. Kaya kung tayo po yan, amen, lalapit po tayo sa Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kami will stand up today. Hallelujah. We will worship the Lord today. Can we lift up our hands to God right now? I'd like to pray for you before we sing this song. Lord, dito po ang iyong mga anak. I don't know what kind of storms they are going through right now. But Lord, kung kami ay binabagyo ngayon, kami
kami ay nahihirapan ngayon at ikaw ay silent, help us, Lord, na magtiwala pa rin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tumayo pa rin kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, even we hear nothing from you. Kaya Lord, ngayon po umagang ito, you are working in us right now, Panginoong Diyos. Hindi man namin maintindihan, hindi man namin alam ang future, hindi man namin alam kung ano ang gagawin bukas sa makalawa, but we want to keep on trusting you, O Lord, God, knowing that you know the beginning, the end from the beginning, O Lord God. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, we want to trust you. Kung nakakaranas kami ng bagyo ng buhay, ng storms of life, and it seems you are silent in our life, Lord, we will come to you today and lift up your name in our lives, O Lord, as we sing this song. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Yes. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Yes, God. Diyos ka sa amin. Binabagyo man ang Sa buhay namin. lahat ng Di man namin oras, maintindihan, Panginoon. nariyan Diyos para ka sa sa amin. Oh, hallelujah. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Hallelujah. Let's worship Him. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Yes. Di nagbabago, di
Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Yes! Diyos ka sa Hallelujah! Yes, God! Sa lahat ng oras, Yes, Panginoon! nariyan Hallelujah! para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa Hallelujah! amin, Panginoong Jesus! maghari ka, magliwanag ka sa buhay Minsan pa! ko. Let's worship our God! Hey! Sa lahat ng panahon, purihin ka. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Lord, we thank you for your word, Panginoong Diyos. Panginoon, kagaya ng kantang ito, sa lahat ng panahon, Panginoong Diyos, Diyos ka sa amin, O Lord God. Even you are silent. Even we don't know what is happening. Even we don't know what to do, O Lord God. Panginoon, you are remain God in our life, Panginoong Diyos. Kaya Panginoon, ngayon pong umagang ito, anumang storms of life, fierce storms of life, O Lord God, na dinadaanan ng iyong anak, Panginoon, kami po ay patuloy na kakapit sa iyo, nalalapit sa iyo, maniniwala sa iyo, magtitiwala sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, ngayon pong umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming palalimin. Because in the midst of your silence, you still present us. Kaya Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon. Na-remind mo kami na hindi ka nawala. Na totoo ang iyong salita that you will never leave us nor forsake us, O Lord God. Kaya Panginoon, maraming salamat this wonderful time na kami nakapag-worship sa iyo. Natutunan namin na iyong salita ngayong umaga ito, Panginoon. We honor you and we glorify your name, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Another day, another wisdom from the Lord. Feeling blessed? Huwag kang mahihiyang ibahagi ang mga natutunan sa iyong pamilya at sa iyong C2S group this week. For our tithes and offerings, you may send them through GCash or bank na makikita nyo ngayon sa inyong screen. You may also come here to personally drop your tithes. For prayer requests, do not hesitate to send them to us, and we'd love to pray for you. Thank you so much for joining us today. We look forward seeing you either online or on-site. Once more, I am Lou. God bless and see you next Sunday.